offering curricular programs. And achieving excellence with our graduates. The ASI provides assistance to its major students working on their thesis through the Thesis Support Grant worth 10,000 pesos. Through our facilities and laboratory services like the Organic Agriculture, Research, Development, and Extension Center or the ORDEC, the Analytical Service Laboratory or the ASL, along with products such as the Soil Test Kit or the STK. We serve with a holistic and systems view in finding appropriate and socially responsible solutions. Together with our local and international partners, future-proofing agricultural systems for sustained livelihood of every Filipino and their communities. Food Science UPLB, a very warm welcome to all our guests, faculty members, reps, students, partners, and participants joining us here at the ASI Lecture Hall. Through the three ASI divisions, Division of Agricultural Extension and Rural Studies, Division of Agricultural System Studies, and the Division of Soil Science, leading integrative research, development, and public service programs to address emerging issues. Which will be consolidated during the open forum. The ASI 10 for 10 Durungawan Seminar Series serves as a platform for critical conversations that bridge disciplines, perspectives, and real-world agricultural challenges. Due to ASI's commitment to systems thinking and transformative learning for agricultural and Offering rural curricular communities. programs. To formally open this afternoon seminar, may we call on the Director of the ASI, Dr. Rodnir F. Datoon, for his opening message. Again, malalim din Dog Angeles, our concept who happens to be And achieving excellence with our graduates. and The all ASI of provides the assistance to its major students SUCs working on are their taking thesis through SUCs the Thesis Support Grant worth 10,000 pesos. Through our facilities and laboratory services like the Organic Agriculture, Research, Development, and Extension Center or the ORDEC, the Analytical Service Laboratory or the ASL, along with products such as the Soil Test Kit or the STK. Pero madami naman. Serve with a holistic and systems view in finding appropriate and socially So, maraming salamat po. For those of you who are online, together with our here with local us and physically international for partners. this, for attending this seminar. Agricultural systems for sustained Dr. livelihood. Magasigan is one of Every our Filipino seniors, and their faculty researcher, communities. very experienced naman. Matagal na siyang merong research on these communities. And yung topic niya We, about the coffee, Agricultural Systems Institute of the College of Agriculture and Food Science, established to be a center of excellence in agricultural systems for sustainable development. sometimes we take for Through the granted three ASI or division, part na ng daily Division of natin. Agricultural Extension and Rural Studies, Makikita Division nyo of mamaya with Agricultural her System presentation, Studies, and the Division of Soil malaki Science, ang role niya leading integrative research, development, and public And service programs to address emerging isang issues. product, hindi lang siya food, hindi lang siya commodity, but ingrained na siya sa mga communities natin.
hindi lang coffee, magandang case yung coffee, but yung makikita nyo mamaya sa kanyang presentation also applies with other commodities like rice, corn, coconut. Offering curricular Sa programs. plato nyo every day o 3 times a day o kung nagmimerienda kayo, sa merienda, mahaba ang storya niyan that connects you, the consumer, connects you to the whole food and agriculture system. So lahat tayo connect tayo. So hindi ko na patatagalin. Number 1 is may klase pa po. At number 2, very exciting yung represent ni Dr. Marasigan. And then I would like to reiterate na maraming salamat for coming in this, ilang edition na ba to? Third edition of the ASI Durungo 1 series 10 for 10 series. So this is the third edition. Meron pa po tayong 7 experts that will be presenting for the rest of the year. But before that, let's enjoy Dr. Marasigan's presentation on about coffee and the communities that produce it. Maraming salamat po. Thank you very much, Dr. Datoon, for setting the tone for today's seminar. And now, we will be hearing a message from our very own Dean of the College of Agriculture and Food Science. Let us all welcome Dr. Amado A. Angeles. Good afternoon, sir. Sorry sir, nautusan lang po. Ay, salamat po. Sana ang sarap ng upo ko sa likod eh. Sarap po ng upo ko sa likod. Akala ko magkakape lang ako maghapon. But thank you, Ma'am Sherry, for sharing your... I think this is one of the classical example of the experiences of our faculty trying to help the community, applying whatever principles we have learned from our year-long of experience teaching in the university. So congratulations then Dr. Odmin for organizing such a series of webinars, not only for our students, our faculty researchers in the college, in the university, but also our collaborators from different state colleges and universities. Ito po yung magandang seminar, napaka-relax ng title. Magkakape lang tayo ng magkakape po araw. Pero sa likod po siguro na mga ikwento ni Ma'am Sherry ay mga importanteng isyong kinaharap natin bilang mga mananaliksik, bilang mga trabahador sa higher education. Pero yung malalim na kinaharap din siguro, Ma'am Sherry, ng ating mga farmers. Very much related to access to resources to improve food production essentially. So sit back, parang dapat po requirement na meron kayong tigdadalawang baso ng kape sa tabi nyo kasi dalawang klase po yung kape sa tabi nyo. So again, magandang hapon at magtanong po kayo kay Ma'am Sherry. Panahon po na panahon po para makaganti tayo sa mga tanong na ibabato natin sa kanila. So maraming salamat po. Thank you so much, Dean Angeles, for reminding us of the broader purpose of this educational platform. At ngayon, di na po natin papatagalin pa, no? At this juncture, we are now proceeding with the introduction of our resource speaker for this afternoon's webinar. Our resource speaker is an associate professor at the Agricultural Systems Institute who currently serves as the college secretary of the College of Agriculture and Food Science, UPLB. Kanina po ay nanghihingi ako kay Ma'am Sherry nung kanyang bio note, no? Para malaman ko po kung ano po yung pwede nating ibigay na introduction for her. At sabi niya ay hindi siya magbibigay. Ipakilala ko na lang daw po siya, no? Kung ano yung pagkakakilala ko sa kanya. Pero given na sobrang dami ng mga ginagawa ng atin pong Ma'am Sherry, ano po, ay isa-isahin po natin, ano? Yung ilan sa mga
notable na kanya pong mga ginagawa sa kanya pong buhay dito sa loob ng universidad. Our resource speaker earned her bachelor's degree mula po sa undergrad ito, no, in sociology, cum laude, and Master of Management from UPLB, and her Doctor of Philosophy and Education from the University of the Philippines, Diliman. At present, she teaches courses in rural sociology, sociology of development, social and cultural change, and even community analysis. Her scholarly work spans rural sociology, citizenship education, indigenous knowledge systems, and sustainable development, with several peer-reviewed publications and conference presentations at both national and international levels. Medyo mahaba po, no? 3 pages po ito eh. She has also been actively involved in research and extension initiatives focusing on community development, organic agriculture integration and education, and youth capacity building for heritage and environmental conservation. Furthermore, our resource speaker is among the researchers contributing to interdisciplinary and community-engaged approaches in agricultural and rural development, particularly in understanding the social dimensions of sustainability and local livelihoods. Now, let us give a warm round of applause to our resource speaker. Tara, kape po tayo with our very own College Secretary, Dr. Sherry B. Marasigan. Maraming salamat, Bernard. Magandang hapon po sa inyong lahat. Una, nagpapasalamat ako for coming. Sabi nga ni Sir Rodmir, 3 lang yung nag-register, di ba? Doon sa ating pagtawag sa Durungawan series. Yung title ay Tara Kape Tayo, no? So actually nagpapasalamat talaga ako dun sa mga taong nandito ngayon kasi marami po sa kanila ay mga bihira ko makita. Kasi ito yung mga napapangakuan ko. Di ba po, pag nagkikita kayo ng mga tao tapos ngayon doon lang kayo nagkita, ang yaya nyo, oh, kumusta ka na? Tara kape tayo, 'di ba? Pero it's all yaya. No, wala naman po nangyayari talaga. Hindi siya nagmamaterialize. So nagpapasalamat ako doon sa mga nandito. Isa po diyan, special mention ko si Ma'am Tenny Mercado kasi lagi kami nagkikita. Tara kape tayo. Hindi po natutuloy. So ma'am, dito na po natuloy, no? Magkape na tayo. So, ganun din yung ibang mga dati kong estudyante sa high school, dati kong estudyante sa dito, mga undergrad na Ag Extension majors. Yung discussion ngayon, ayoko po siya maging masyadong academic, no? Palagi ko yung mga estudyante, sawang-sawa na tayo sa academic discussion on this, no? But gusto kong tingnan yung kape bilang isang social phenomenon, no? Kaya nga sabi ko dito, di ba, ang title natin, rethink natin yung ating coffee consumption, yung livelihood at yung social relations. Not only in rural communities, but ito, no, yung relasyon natin. Kasi yun nga, social commodity siya. Pagka pumunta tayo sa isang coffee shop, mag-isa, ano ginagawa natin? Usually, may kukuting-ting, no, internet nagbabasa. Pero ang kape ay isang commodity na magiging paraan ng pag-uusap ng tao. Mamaya, babanggitin ko dyan yung saan pa natin ginagamit ang kape. No? Meron pong ilan sa inyo na may bit-bit na kape dito, no? Kaya nga po sabi ni Sir Rodmir, sisingilin niya ng corkage. No? Kasi may pakape kami. Sabi ko, hindi ba napakalaking insulto yan sa akin na may pakape ako, may dala ka sariling kape. No? Okay, pero maganda pong tingnan, no? I-rethink natin yung ating coffee consumption. Ilan sa atin na pag uminom ng kape ay naiisip kung saan galing yung kape na ininom nila. O, iniinom nyo. Lahat ba kayo nagkakape? Sino yung hindi nagkakape? Taas ang kamay. Hindi. Sige, wag kayong mag-alala. Hindi ko kayo tatawagin. 1, 2, 3, 4, 5. Paanim po ako. No? Kasi hindi po ako nagkakape masyado. Pero, pag kinailangan po, di ba po, pag napunta kayo sa field, inalok kayo ng elder, kahit hindi kayo nagkakape,
mapapakape kayo. So, kaya sasabi ko sa inyo, it's very social and at the same time, it's also cultural. Kasi bahagi ng kultura nila na magbigay ng kape tas di ka magkakape. Ano? Okay. So, nasa first slide pa lang ako. Nung last sem, meron akong course na ARS 262, Urban Sociology. May isa akong estudyante na ang ginawa niyang, isa sa kanya mga research, sa kanyang paper ay tungkol sa presence ng coffee shops sa Los Baños. So binilang niya mula dun sa UPLB gate hanggang sa junction. At parang kulang-kulang 100 daw na mga nagtitinda ng kape ang meron. So what does that say about LB as a community with regard to coffee consumption? No? So, ibig sabihin, hindi na natutulog yung mga tao nasa Los Baños? Ganun ba? So sana itong hapon na to ay makapag-isip tayo, na ma-rethink natin yung sitwasyon natin at nung kape. Okay, so yun na yung una kong tanong, no? Mahilig ka ba magkape? So sabi nyo kanina may 5, 6 ako na hindi nagkakape. Sino? Ayan, magsagot. Sino ang lagi nyong kasama pag nagkakape? Ba't mga mahihiwaga yung mga ngiti ninyo? Ha? Sino? Office mates? Friend? Nag-coffee as a friend? Talaga? Okay. Office mate, classmate, group mate, ano pa? No? Ay, sorry. At siguro isang tanong. Nakakailang kape kayo sa isang araw? Magkano ang ginagastos nyo sa kape? May phone-in question po dito. Magkano ang average na ginagastos? Ito si Ma'am Undin. Sabi ko, ako po ay sanay na nagpaparecite ha. Hindi po ako sanay na ako po ay nagtuturo, ako po ay nagtatawag. Ma'am Undin, magkano ang nagagastos mo sa kape? 120 daw yung ginastos niya ngayon. No? Yung iba. Pag libre, okay. No? Pero, pagka kayo ay nag-coffee shop, average magkano? Ha? 220. 220 para sa kape. Okay. No? Kasi mga frap, no, ganon. Magkano kaya? Sige, anong kadugsong nun, no? I mean, ngayon pa lang gusto ko nang guluhin yung utak nyo dun sa ginastos yung 220 pesos. Saan napunta yung 220? Okay. Kilala ba natin? Sana bumalik din tayo dun sa tanong na, kilala ba natin ang mga naghirap para sa pag-inom natin ng kaping ito? No? Sino-sino ba yung na-involve, no, ng mga tao sa pag-inom ng kape? Kasi kung titingnan natin, no, yung buong value chain, mula sa producer, no, yung pagbenta, yung pag-process, ilang tao ang dinaanan, no, bago natin nainom yung kape na ginastosan natin ng 220 pesos, no? Baka nga kaya 220. Ay, sorry, may dalawa palang picture, no? So, dalawang nanay po ito sa Sulu. Ito po ay sa Sulu, no? So, nagsa-sun-dry sila ng coffee. So, may mga lugar po talaga na ito pa rin yung practice. Ano? Ayan. Tukwento ko rin. Ito po ay sa Sulu din, no? Sorry po, yung ibang mga pictures talaga kalimitan ay Sulu at Ifugao. Mamaya ko po ibabahagi kasi yung project namin, yung project site namin ay dito sa dalawang areas. Ito din po yung dahilan kung ba't yung iniinom yung kape ay dalawang klase, no? Isa pong Robusta at isang Arabica. Robusta. Yung isa po ay galing sa Ifugao, yung isa po ay galing sa Sulu, yung Kahawasug, no? Sulu po yan. Okay, sa Sulu, ito po yung sasabi ko sa inyo kanina, na very cultural. No? Ako po, sabi ko, ay hindi umiinom ng kape.
Kaso, dahil may project nga po, pupunta dun sa community, yung practice po ng Sulu, pag may bisita sila, kahit na hindi taga doon, I mean, kahit na sila-sila lang, meron silang thermos na may kape, tapos nakahilera yung mga tasa, tapos meron silang delicacy, no? May tinapay or kung ano man parang suman na inihahain. So, pag tinapatan ka na nung tasa at binuhusan ka na ng kape, wala ka nang gagawin kundi inumin yon, no? So, hindi ka naman pwede mag-inartihan doon, ay sorry po, hyperacidic po ako. Ipapaliwanag mo pa. Di, iinumin mo na lang siya, no? At amazingly, hindi ako inatake ng hyperacidity. Inom po Ay kaso po, 3 barangay po yung pupuntahan namin sa isang araw. So okay po ako nung umaga, tapos pagdating nung patanghali, lipat kami sa barangay, ganyan ulit. Ganyan ulit yung setup, no? Iba lang kulay ng tasa. Iinom po ulit, no? Nung pangatlo na po sa hapon, nagsabi na po ako. Nakadalwa na po ako kanina, no? Kota na po ako sa kape ngayong araw na to, no? Pero naintindihan naman. Pero ibig ko sabihin, bahagi iyon ng pag-welcome ng mga tao sa atin, no? Kaya nga sabi ko, social commodity siya no? Kasi ang lagi nating iniaalok ay kape. Dito ang sabi dito, coffee, I'm not sure what the question, kinuhanan ko lang po ng litrato yung coffee shop sa Sulu. But the answer is coffee. Coffee is a language itself. Okay, ito po yung sample nung iniinom yung Sulu coffee. Yung sabi niya, mas gusto niya yung lasa. No, ito po yun. Meron pong binibenta niyan sa Open University, no? Every Wednesday. Okay, so tingnan po natin our everyday coffee consumption. No, sabi ko kanina, coffee is part of our daily routine. Breakfast, work, meetings, travel, social gatherings. Tama po. Nakaka-relate ba? It is also a symbol of lifestyle. Bakit? Depende kung anong iniinom yung kape. Di ba? So kung tayo ba ay instant coffee, yung tinitimpla, 3-in-1, local blend, o sa cafe ba tayo umiinom yan, may specialty coffee, yung pasalubong culture. So it says something about our lifestyle. No? Pero, siguro yung pangatlong bullet yung pinaka-importante. No? Our consumption creates demand that reshapes production, processing, branding, and rural market opportunities. Anong ibig sabihin nito? Depende dun sa pagkonsumo natin. Diba? Kung gaano kadami tayo na nagkukonsumo, law of supply and demand sa economics, diba? Ang mga tao naman willing bumili ng kape. So, nare-reshape niya yung production process. Ano ba ang malakas na kape? So, yun ang itatanim. Ano ba ang klaseng processing yung kailangan? And yung layer na yun ng processing would entail cost. Anong klaseng branding? Ano ba yung gusto ng mga tao ngayon? Paano ba natin kailangang i-package yung kape para mas maging ang tawag doon? Kaiga-igaya, no? Mas gustong bilhin ng mga tao. So, yung ating paraan ng pagkonsumo ng kape ang nag-shape doon sa iba't ibang proseso. At dahil dyan, nagbibigay din ng maraming oportunidad sa rural communities natin. So, bakit ito nag-matter? Bakit siya importante? Yung kape na iniinom natin, indirectly connects us. Gaya ng sinabi ni Dean kanina, di ba? It connects us to the farmers na bihira natin makita. Na bihira natin makasalamuha. Kaya nga sana, habang hinihigop niyo yung kape nyo, yung hinihigop mo ngayon, Leonard, naiisip nyo din, no? Sino yung naghirap dito sa kape na iniinom ko? Yung urban, and another point, no, yung urban and middle class na sinasabing mas may capacity to buy
yung sinasabi nyo kayo ng 120, 220 pesos na kape, nire-raise na yung value nung kape. But it doesn't necessarily say na nire-raise na yung income ng farmers. No? Baka iba, ang yung mayaman, iba yung lumalaki yung kita. No? So, yung cup na hawak nyo ngayon ng kape, sana ito yung maging daan para magtanong. No? Sino nagtrabaho dito? Anong klaseng kultura? Anong klase ng lupa? Saang uri ng lupa? Gaano kahirap taniman yung lupa? Ang pinagdaanan ng kape na ini-enjoy natin lahat. No? Ayan, hawak na po ni Umdin at pinagmamasdan niya yung cup. Okay. So, yun siguro yung tanong. No? Ano ba yung rural realities that are embedded in every cup of coffee? Ano ba yung sitwasyon, no, nung ating kape sa Pilipinas, sa rural Philippines? Kasi kalimitan naman ng, syempre, yung mga kape ay nakakatanim sa rural areas. Ano? Wala naman, may nakita ba kayong kape sa sa Makati area? Sa BGC. Kape na siya no? Iniinom niya na siya. Okay. Kalimitan, nananatili pa rin yung coffee na smallholder based. No? Sabihin, maliliit pa rin na lugar, maliliit pa rin na area ng taniman. Although, yung production ay nagpapakita ng pagtaas. No? Nung 2025, wala akong data ng 2026, 13.06 thousand metric tons. Mas mataas siya doon sa 2 years ago, no? Ng mahigit 2,000 metric tons. Yung farm gate prices ay tumataas. Yung production remains geographically concentrated, meaning yung mga kilala nating lugar na nagtatanim ng kape ay doon pa rin matatagpuan, no? So mamaya ipapakita natin kung saan-saan ba medyo mataas ang tanim ng kape, production ng coffee. At syempre, ito yon yung number 5. Makaka-relate tayong lahat. Kasi tumataas yung consumption. No? Patuloy na tumataas yung consumption. Sabi ko, hindi ako umiinom ng kape, di ba? Pero nung bata kasi ako, umiinom na ako ng kape na may gatas. No? Hindi ko alam, baka wala kaming pambili ng Milo. Kaya kape yung iniinom. And I think it's a story, no? Meron po akong kakilala na, sila, kinukwento niya kung gaano silang 12 na magkakapatid. Dahil wala silang pangkain. Ang ginagawa daw ng nanay niya ay pinapainom na lang sila ng kape. No? Yung kape na parang may kulay lang daw yung tubig. Para lang magkaroon ng laman yung tiyan nila. Kasi wala silang pambili ng gatas. So kape na lang. No? So, ibig sabihin may mga ganun talagang mga kwento. So, pag tingnan din natin, siguro maganda rin pag-aralan, hindi ko po natingnan kasi yung profile ng mga umiinom ng kape, gaano ba kabata yung mga umiinom na ng kape? At gaano katatanda? Yung matatanda kasi talaga umiinom pa rin eh. Di ba yung sinasabi nga nila, hindi kompleto yung araw ko pag di ako nagkape. Sino yung ganon? Pag hindi kompleto yung araw, pag hindi nagkape sa umaga, umamin na kayo. Dali, taas mo na kamay nyo. Diba? May mga ganun. Parang hindi ako parang sluggish ko kasi wala akong kape. Yun, siguro sa sunod, no? Titignan ko yung profile ng mga nagkakape. Okay, ito yung mga sample ng mga ng mga coffee cherries. Hilaw pa, tapos medyo pahinog na, no? Yan. Ay, sorry. O, ito yung mga hindi pa naro-roast, no? Ito hindi pa naro-roast. So, yun yung bean. Natanggal na siya dun sa Okay. So, let's look at coffee beyond the cup that you hold on to. It's a livelihood system for rural households, no? It's a cultural product that is connected to place and identity. It's a commodity shaped by markets and institutions, no?
and it's a site where inequality and resilience become visible. Naniniwala ba kayo doon sa 4 na punto na yan? Lalo na siguro sa pang-4, it's a site where inequality. Meron ba gustong magtaas? Parang gustong sumagot ni Pat na. Kasama? Ayaw niya sumagot. Sabi ko, manghingi ako ng ano eh, ng... Okay, sige, isa pa, mamaya na ako magtatawag. Another, coffee is a lens for understanding rural transformation. No? Tingnan natin mamaya kung bakit. It links consumption to production, livelihood to culture, and markets to social relations. Gaya ng binabanggit ko kanina. And coffee is not only an agricultural issue. No? Hindi natin siya pwedeng tingnan an agricultural lang. Siguro yun yung nagme-merge no, sa kape, sa agri at socio. It's also a sociological issue. Kaya siguro sa ASI, diniscuss to, no? Okay? Okay, so, eto daw, yung coffee paradox ng Philippines. Yung consumption, ang projection abot ng 329,000 metric tons by 2028. Philippines lang yun 2028. Up from 311 metric tons in 2023. No? Yung Philippine coffee market ay may projection na mag-grow at 7.2% compound annual growth rate. No? So ibig sabihin, nakikita natin in the next 10 years, sustained yung, yung market ng coffee. At yan, yung domestic production, pero yung domestic production remains constrained by low productivity. Ang issue kasi dito, isa pa, bagaman maraming nagtatanim, pero marami pa rin kape ang ini-import. No? Imported pa rin para matugunan yung consumption, yung demand for coffee. Yun yung ironic doon, di ba? Ang dami nating coffee farmers, ang lakas ng demand, pero hirap tayo i-provide yun. So, bakit? Ayan. Nauna po ako sa slide ko, malakas yung demand, mababa yung production, hindi niya kayang sabayan. Andyan yung import. And yung production growth and market growth does not translate to farmer welfare. Parang isip lang natin palagi na ay producer sila, magtatanim sila, pero naisaalang-alang ba natin yung welfare ng ating coffee farmers? No? Challenge ito sa ating mga nasa field ng ag extension, no? Ang dami ko nakikita na nasa ag extension. Tapos nagtuturo po si Doc Pat kung sino po ang nasa ag extension. Okay. So, ang tanong, if the coffee market is growing, why do rural coffee producers remain vulnerable? So, baka bago matapos po itong ating session, mas marami pa rin po akong tanong na bibitawan, no? Iiwanan sa inyo kaysa sa sagot. Okay. So in terms of farm structure, yung coffee farms are predominantly smallhold. Yan, nabanggit ko na po kanina, no? Around 5 hectares or less, no? Tapos coffee is often intercropped with coconut and fruit trees. Sakto po, meron po tayong nandito kanina. Andito po na bisita from PCA, no? Na yung ibang mga kape ay talagang nakatanim kasama ang ibang puno. No? In short, coffee is part of diversified household livelihoods rather than a standalone plantation system. Na alam din naman natin kung bakit. No? May dahilan din naman kung bakit. So pag titingnan naman siguro sa field ng agroforestry, may dahilan din kung bakit po ganun yung structure niya. Okay, ito po. Nung 2020, so medyo luma na, no? Yung top 3, pero sila pa rin naman, yung top 3 producing region sa Mindanao ay yung Soc Sargen,
because of, anong hula nyo? Anong probinsya sa SOC Sergeant? Ha? Okay. Sultan Kudarat po. Darat, no? Yung number 1. Tapos, sa Davao Region at yung BARM o ARMM. Noong time na to, kasama pa ang Sulu, no? Sa BARM noong 2020. So, sila yon, no? Mamaya, i-share ko po yung challenges na kinakaharap ng mga nasa Sulu. Kung bakit hirap na hirap din sila, no? Dun sa tugunan yung demand sa kape. So, yung tatlong major regions ay merong 70.87 national coffee output. Pinakamalaki yung susok Sargent. Ano po? Sabihin niyo sa akin, nasan po yung Barako? Nasaan ang coffee? Batangas coffee. Sikat siya no, na kape, lalo na dito sa atin. Pero hindi masyado lumilitaw yung kanyang kontribusyon doon sa production ng coffee sa lahat, no, pag yung mga commercial natin na ginagamit. Konti lang siyang porsyento. Malaki talaga ay Robusta. Mamaya, i-share ko po. Ito na. Ito na pala. Kasi alam ko may slide ako nun eh. Okay, so, familiar kayo dun sa types ng coffee na iniinom nyo? O basta ang alam nyo lang, basta frap po yung iniinom ko. Ganon. Ha? Dark coffee po yung iniinom ko. Alam nyo kung anong klase yung kape iniinom nyo? Promise? Arabica, Robusta. O yan, ha? So yung kalimitan daw na ginagamit sa commercial, yung mga 3-in-1 coffee natin, instant coffee natin ay Robusta. Kasi siya yung pinakamadami na napoproduce. Yung nasa lowland, no? Robusta. Tapos Arabica, associated siya sa mga higher altitude. No? At saka mga specialty markets. Kaya, hindi pala. Okay. Tapos yung Excelsa, ito konti lang to. Sabi nga nila, nabiblend na daw to with Liberica. Important daw siya in selected regions. Parang pinaltan ko to dapat. Hindi ito yung, isa yung mga mini-mix with other coffee. Tapos, siya daw yung medyo may wine-like na lasa. Tapos yung Liberica o yung Barako, it has always been associated with Batangas. Kaya parang meron siyang sarili niyang identity no? So pag sinayang Barako, parang, wow, yeah. Pero kalimitang iniinom natin Robusta. Okay, so, sinabi ko kanina, no, na may dalawa po kaming sites, no, doon sa aming project. Actually, 3. Sa Patikul, Sulu, at saka sa Asipulo at Kiangan, sa Ifugao. No? Tingnan po namin yung value chain nung kape. So we're looking at inclusivity, no, in terms of sustainability, profitability, and sustainability of the coffee value chain. So, nung pinuntahan po namin yung sites, ako particularly yung Patikul, siguro naman familiar kayo with Patikul? Hindi niyo na alam. Ano nangyari? Ito yung mga inatake ng Abu Sayyaf, no? So sila yung naging ground zero for a while kasi umalis yung mga tao doon dahil inoccupy ng mga Abu Sayyaf. So in short, pati yung kanilang coffee farm, yung coffee plantations ay pabayaan. Kasi una yung security di ba? So, kung mapapansin nyo, noong 2020, kasama nga sila doon sa top producing, no? So, isabihin, ang laki nung nawawala pag ganun yung setup, no? Pag yung security ng lugar ay sobrang affected. Kitang-kita nyo rin kung paano yung epekto sa farmers, no? Mismo. So, identify lang natin, share ko lang yung mga key challenges, no, sa rural coffee communities.
So, Patikul has historically been affected by armed conflict, no? Gaya ng nasabi ko kanina. At dahil dyan, nalilimit yung access nila sa market, no? Nadi-discourage yung external buyers na bumili, no? Kasi very risky, di ba? Kahit nga, kahit yung mga researchers nga na pupunta sa Sulu, dun sa Patikul, ganun din yung feeling eh. Makakabalik pa ba kaming buhay? Yung mga ganung feeling, no? Pero sa totoo, pagdating mo naman doon, hindi, no? Napakaganda nung lugar. Very conducive for farming talaga. Pero, kung ipoposisyon mo nga naman ang sarili mo sa magnenegosyo, will you invest in an area na alam mong hindi ganon ka safe? No? So, yun yung isa sa malaking challenge talaga. Okay. Another is poor yung infrastructure. Dahil doon, ang Sulu ay isla. No? Ang layo nila. Bago ka makarating, kailangan mo pumunta ng Zamboanga. Pag maswerte ka, may eroplano papuntang Sulu. Pero kung hindi, magbabarko ka overnight. Na yung isang barko na ilan doon sa bumabiyahe, ito pa yung lumubog. Kung narinig nyo a few months back. Yun. No? So, may problema in terms of infra because unpaved, damaged yung farming, yung roads para makarating doon sa lugar. At the same time, because of that, malaking epekto sa transport time. At alam natin, pagka mas matagal, magiging mas magastos, di ba? At makaka-apekto doon sa freshness at sa quality ng coffee cherries. So, ang laking bagay ng infra. No? Dahil din doon, nakita nyo ba yung pagkakakawing-kawing ng mga issue nila, ng mga problema? Limited yung access nila sa ports at saka sa markets. Limited yung shipping options. Limited yung shipping options. Parang connected dun sa kanina. No? Ang problema, mahirap i-transport yung coffee produce sa market centers. Nasaan ba yung market center? So pwedeng, sige, yung malapit-lapit sa kanila ay Davao. Pero, nasaan ba yung pinaka-market? Nasa Manila. So paano makakarating doon? No? So dahil doon, mag-i-increase na naman ng cost and time for wider distribution. Case na pwede ko i-share, meron na lumapit sa amin, no, na isang kumpanya na parang willing mag-invest, no, dito lang siya, local. Hindi ko alam kung ano nangyari, no, ang tagal-tagal din naging usapan namin hanggang sa nawala na sila. No? So sabi ko, sayang yung chance kasi ito na sana yung opportunity na makonect yung Farmers Recta doon sa malaking company, no, na pwede mag-produce ng coffee, pero sayang yung chance. Sana, nandun pa rin. Okay. Tapos dahil, yun nga, infra, etc., kulang din sila ng local processing facilities. Sabi natin, tinitingnan natin yung buong value chain, di ba? So yung farmers, kailangan pa nilang isend sa mas malayong lugar yung kanilang beans for drying, roasting, or grading. Hindi sila equipped, no, to do that. Tapos, minsan, ito naman, kwento naman to ng lahat. Hindi lang naman to pang Sulu. I think, most local communities, ganito yung nagiging problema, di ba? Narinig natin itong mga kwento to, di ba? Pag nag-interview tayo. They had to line up, no, para makagamit ng mga machines na ginagamit o pagmamayari ng local community, local municipality or ng mga kooperatiba. Siyempre, yun yung medyo low cost eh, no? So, pipila talaga silang mahaba. And because of that, ano implication? Mas matataas na naman yung post-harvest loss. May burden na naman sa cost at saka sa delay. So, ang laking factor nung time sa pagtaas ng presyo. Ayan, ganun din. So, pati post-harvest, no? Handling pala, sorry. Post-harvest handling and storage. Walang adequate facilities. Konti yung kanilang drying facility sa Patikul.
And dahil dyan, na-affect yung bean quality and shelf life during the rainy season. So ito yung ilan sa mga major concerns ng nandun sa Patikul area, sa Sulu. Puntahan naman natin yung challenge sa Kiangan at saka sa Asipulo. No? Ang unang challenge sa amin, sa aming grupo, sa project, ang in-identify namin project site ay Kiangan. No? Kasi sa literature, nandun yung coffee plantation. Nung nag-fieldwork na po sa Kiangan, wala na po pala nagkakape. No? So ito yung sinasabi natin, when you do research, Dave, ay iba talaga yung nag-secondary data ka at ikaw yung pupunta sa actual field, di ba? Sa field mismo. So doon na realize ng team na wala na pala doon, no? At hindi ba lumipat, no? Pero mas nagstay, ang tawag doon, mas nanatili sa Asipulo, Ifugao. Meron ko konti na lang yung Kiangan, no? May kukonti. Pero mas marami na yung Asipulo. So, pinagsama na po namin, no, yung challenges nila. Anong major problem sa North? Kakaiba sa Patikul. Ang problema sa Patikul, security, di ba? Sa kanila, nag-convert na. Wala na nagtatanim ng kape. Nag-convert na sila sa ibang klase na ibang crop na yung tinatanim nila. So, yung lupa na ginagamit for kape ay ginamit nila sa ibang organically grown crops. Na, anong dahilan? Mas mabilis yung income. No? So dahil dyan, yan na, nabagwasan na yung lupa, tapos kaakibat pa niyan ay nagkaroon na rin ng decline, no, sa paggamit ng rice terraces sa Kiangan. No? So medyo, kaya nga sabi ko, medyo magkaiba yung ang tawag dyan, sitwasyon nung Patikul at saka ng Kiangan ng Isipulo. Another is that there is now limited supply of coffee, beans, and nurseries. Tapos yung trees ay aging, kaya nga sila nagpalit no? Kaya hindi na sila nagtuloy. Aging na ang trees at dahil doon mababa na ang yield. So pag tumatanda talaga, mababa ang yield. Okay. And dahil dyan, affected siya ng poor farm practices. Ayan, insufficient fertilization, inadequate irrigation, andyan yung mga pest infestations na nagko-contribute further to. Kumbaga, lahat ng factors ay nagko-contribute para maging mababa na yung kanilang income. So, iwanan na lang namin. Diba? Tapos, wala namang training na enough para doon sa mga farmers, para doon sa mga nag-process. And, yun na, kadugsong din nun, yung limited access pa to other resources. Okay. So, in terms of economic and market challenges, so nandyan yung low and unstable farm gate prices, limited market access, may competition from imports, tapos ang tagal mag-intay ng profit. So, tutuloy mo pa ba? So, yun yun. Same with, ito naman, in terms of infrastructure and support deficiencies, kamukha siya nung sa Sulu. No? Kulang ng post-harvest facilities, insufficient farm-to-market roads. Siguro dito lang lumitaw no? Hindi siya lumitaw sa Sulu, pero ito yung fragmented government and private sector efforts. I think malaking factor kasi yun. No? Hindi pwedeng laging i-blame mo lang lahat dun sa producers, diba, sa farmers. Pero meron kasing factor, no, minsan yung ibang ahensya na pwede makatulong, no, doon sa komunidad. So if we're going to put together yung key challenges sa rural coffee communities, so nandyan yung production constraints. Nandyan na siguro malino naman na yon, low productivity, low quality beans remain major concerns. Mismatch ng variety and environment, limited information on things na makakatulong sa kanila, and then aging trees and weak rehabilitation. So yan, no? Production constraints.
Another is market and institutional constraints. So parang sinamarize ko lang no, yung dalawa kanina. So ito na siya. Kasi puro sabi niya, puro problema naman yung dinidiscuss mo. Ma'am? Eh di ba kaya nga, nangonsensya ako kanina, habang iniinom nyo yan, anong nasa isip nyo? No? So ito yung, isipin nyo, habang ini-enjoy nyo yung kape nyo, worth 220 pesos, ito yung pinagdadaanan ng mga communities. Diba? Okay. Social constraints, another point, hindi to lumitaw kanina, but there is, kung tumatanda na yung puno, tumatanda na rin yung farmers. At walang nagpapatuloy. Wala nang gustong tumuloy, wala nang gustong ang tawag doon, sumalo doon sa ginagawa ng mga farmers. Ang youth ay disengaged. No? Hindi na yun yung priority nila. Hindi nila gusto manatili sa lugar nila para magtanim ng kape, mag-grow ng coffee. Iba na ang interest ng youth. So, ito yung dahilan kung bakit may threat sa continuity ng coffee communities. Another point na hindi masyado lumitaw, although kita nyo sa picture kanina na nagdadry, babae sa Sulu. No? Women and household members contribute labor in harvesting, sorting, drying, and processing, but this labor is often under-recognized. Alam natin yon, di ba? Dahil tayo naman yan, hindi natin sinesweldohan yung sarili natin. No? Part ka naman ng household eh. Pero if you're going to analyze, dapat may mabibigyan mo ng value yung ginagawa mo, di ba? Doon sa family and doon sa contribute ka doon sa household in terms of helping out in the coffee producing community. Okay. Yun na pala yun. Yun na yung major challenges, no? Sa dalawang komunidad. May tanong ba muna? Nakaka-relate ba kayo doon sa mga issue? Alam niyo na ba na yun naman yung issue talaga? No? So sana habang iniinom niyo yung kape niyo, ayun na daw uminom din ng kape. Hindi ko sinabi huwag kayo uminom ng kape. Kasi tulong natin yun eh, di ba? Sa coffee farmers. So palawakin pa natin lalo. Pero gusto lang natin mailagay sila sa tamang espasyo ng pag-unawa natin. At anong pwede natin na gawin? Okay, so hindi naman tayo dyan tumitigil. No? Ano ba yung mga intervention na pwede namang gawin? So, yun nga, yung project namin ay was trying to develop a framework no para makatulong, maayos no yung value chain, coffee value chain through inclusiveness. So, may mga ilang points no based doon naman sa mga nakuha naming data, mga FGD interviews sa iba-ibang grupo ng tao, iba-ibang sektor ng tao sa tatlong communities. Pwede kasing tingnan ulit, no, ma-improve yung cultivation and planting ng coffee. So, ibig sabihin, baka kailangan lang magkaroon ng maayos, no, na rehabilitation and replanting support. No? Yung magkaroon ng sistema on that. How can we also come up with coffee tree protection measures? Alam na natin eh, di ba, na-identify na. Kung ma-identify din yung mga grupo, sektor ng lipunan na maaaring matap at tumulong para dito, yun nga sabi, concerted effort eh, no, ng government, NGOs, POs, and academic institutions. No? Ang dami nagagawa ng research. Kaya nga, di ba, minsan nahihirit na tayo, ang dami nating research, nakakarating ba talaga siya doon sa dapat puntahan. No? So, marami naman tayong pwedeng gawin. Partnership and networking, dapat maging ma-tighten natin yon. Kaya lang maraming tanong paano. Yun siguro yung isang issue eh. No? Alam din natin na kailangang magkaroon ng capacity building, capacity and support among different generations. Makita natin kung paano mako-conserve pa yung heritage coffee, makita ng mga tao yung value nung kape dun sa sarili nilang lugar. Kasi yun nga, nakakalungkot na ba sa Ifugao, hindi na yun yung priority nila. The same way na hindi na rin nila priority yung rice terraces. So parang, yung sa atin, wow, sa
tayo nawawaw doon sa kanila, pero yung sila doon parang okay lang yan. No? So, how do we make them realize na something itong meron sila? Yeah, and then strengthen cultural responsive coffee cultivation and farming practices. What else? I-enhance natin yung harvest and processing. No? Ma-optimize yung harvesting practice. Kasi meron namang practice, kaya lang hindi nagagawa ng maayos. No? Kulang pa siguro sa mas maayos sa pagtuturo, kulang pa para makapacitate yung mga taong involved. No? What else? Ito, isa pa, yung number 3, magkaroon ng developed quality assurance and grading systems of coffee in the community. Di ba may grading system yung kape? Kung anong klase yan, high grade, ganyan. So, dapat mas maging maayos pa yung QA process. Tapos yan capacity building, tapos strengthen collaboration among stakeholders. What else? Ma-expand natin yung market. Ma-highlight daw itong cultural and indigenous branding. Hindi naman sinasabi natin na i-commoditize, no? Kasi minsan baka ibang issue yun eh. Mako-commodify naman sobra yung indigenous farming practices. Hindi ganon. Pero yung point is, how can we make the most of the indigenous commodity, indigenous culture, para mas magamit natin siya na pang brand, tataas yung value ng commodity, ng coffee. So yun, further promotion, tourism integration, enterprise support, market linkages pa. Ay sorry, bakit may mga naiiwan ako doon? Okay. And last na, I think to, no? Another is, ito si atin to, consumption sustainability. So hindi ko sinabi na makonsensya kayo, hindi na kami magkakape. Yung point doon, masustain pa natin yung pag-consume. Ma-appreciate natin ang local coffee. No? Tapos, magkaroon ng mga, sana, no? Yung mga community-based consumption events, no? Yung mga tayo-tayo lang muna. At ma-develop yung mga local cafes na na-appreciate naman natin, di ba? Kasi marami na ngayon yung mga local cafe na nagsusulputan, nag-exist. Okay, so kung tingnan natin, pahabol, no? Binanggit natin kanina ang laking factor ng households, no? Coffee, ay sorry. Ayan. Ang laking factor ng coffee at ng household na economy. Saan ba to? Households combine coffee with other crops, no? Wage work, seasonal income, and borrowing. In short, hindi lang kape yung source ng kita ng mga tao sa community. May mga off-season periods na nakaka-cause ng cash flow stress. Hindi laging may kita. No? Iniintay nila palagi yung susunod na harvest na meron silang source ng kanilang income. So, we could just imagine yung effect ng coffee sa household economy. Ano pa? Coffee production depends on family labor in some communities. Harvesting, drying, sorting, storing, and processing. Binanggit ko kanina to, women's contributions are often central but not always visible in formal farm income accounting. Naalala ko lang nung lumabas yung ano tawag doon? Nung pinromote na yung meron tayong Tara Kape tayo, meron kagad nag-message sa akin. Sabi niya, alam mo Sherry, naalala ko nung bata ako, ang nakapagpatapos sa akin ng pag-aaral ay kape. Pero ngayon, yung mga lupang yon ay unti-unti nang nawawala. Tapos sabi niya, ang laki din ng role ng mga kababaihan. Sila kasi talaga yung gumagawa. Pero sila ay hindi sila na-acknowledge, no? Doon sa efforts na ginagawa nila. Tapos, another issue, youth disengagement, no? Paulit-ulit to. Well, hindi ko alam kung bias ko din lang kasi yung role ng youth palagi, no? But sana through the youth magpatuloy, no? Yung pagsulong pa rin ng coffee industry. Yan, ito yung mga sinasabi ko sa inyo kanina, di ba? Babae yung nag-check ng kape, babae yung nagda-dry,
Diba? Sila yung nanghahabol ng aso pagka pumunta o pusa dun sa kapehan. Eh pag nag-poop yung ano doon, totoo yun, problema nila yun. Kasi kailangan mo i-ensure yung quality ng kape, di ba? So yung mga babae daw yung maghahabol. Hindi naman yung mga lalaki. Okay. Another, bago tayo matapos, sabi ko nga sa inyo kanina, it's not an issue of economic, hindi siya economic commodity lang eh, di ba? Malaking factor yung sociological aspect nito. So, let's always take note na yung coffee is produced through relationships. Produced through. Hindi, pwede namang coffee can produce relationships. Pwede rin, no? Pero ito is produced through relationships, ha? So, ano yon? Yung farmer at saka yung household relations niya, division of labor, gender roles, household decision making. Gaya na sinabi ko, yung pinahatak sa inyo yung picture. Pero meron ding farmer-traded relations. Farmer-trader relations. So, nandun yung issue ng trust. Doon sa, di ba, may middleman eh. So, trust, dependency, credit, timing of sale, price negotiation. So, may relasyon yung farmer doon sa trader. May relation yung farmer sa organization. No? Through cooperatives, associations, collective action, and access to support. No? Yung trust, nandun pa rin yun. And then, of course, yung community at market relations. So, nandun yung reputation, origin, product identity, and buyer expectations. Diba? Sino ba yun? Yung market stability, yung pangalan, yung branding. Another is markets are not neutral spaces. We know that. Laging merong social relations yun. And access to better price and post-harvest facilities can improve inclusion. O yan. But farmers also need capacity to choose where to sell and participate directly in transactions. So, importante din yung malaman nila yung direct na connecta nila. And yung usapin ng inclusion, sorry ha, medyo biased ako dun sa inclusion dahil yun yung study din namin. Inclusion is therefore relational. It depends on the voice, the agency, negotiation, and institutional support. So, ano siya eh, concerted effort talaga siya, kaya nga siya inclusive, no? Kasama yung lahat ng mga pwedeng maisama doon sa usapin ng kape. And therefore, tingnan natin siya sa buong value chain, farmer, sa trader, sa processor, sa roaster, sa retailer, at sa atin na mga consumer. Sorry. Participation does not automatically mean equity. Hindi ko mo nag-participate, pantay-pantay na. Minsan kasi, masakit mang isipin, like ito sinasabi sa klase ko, minsan na natatrap tayo dun sa idea ng participatory approach, no? Lagi nating sinasabi na participatory siya, pero is it really participatory? No? So that's always a question. It does not automatically mean equity. And then higher productivity, again, hindi ko mataas yung productivity ay better livelihood. Baka lalabas na naman sa atin yung usapin na hindi pantay. No? Sino ba pa rin ang mas yumayaman? Diba? And market access, may access ka nga sa market, pero wala ka namang bargaining power, wala kang agency, wala kang bosses, ay makakapag-reproduce pa further ng inequality. No? May access ka pero walang boses, baka lalo pa yon maging mitsa ng pag-further ng hindi pagkakapantay-pantay. No? Sa larangan ng kape lang muna. No? At putol-putol yung integration does not, yun na yan, okay na yan, magkadugsong naman. Integration does not automatically mean empowerment. And siguro, I think this is my last slide. No? Tatlo yan. Ayan. Doon sa chain, sa value chain, ilocate natin yung farmers. Nasaan sila doon? Part ba sila? Where are they positioned in the chain? And how much voice and value do they have?
So, yun yung sabi ko sa inyo, baka ang iiwanan ko na naman ulit sa inyo ay tanong. No? Pero, yun siguro yung intention nung presentation ko today para mas marami pa tayong tanong. Dahil mas marami tayong tanong, mas marami tayong gagawin na pagsasaliksik at paghahanap ng sagot sa mga tanong na yon. Lalo na sa usapin ng kape. Okay? So, yan. Maraming salamat po. Yan, maraming salamat po, Dr. Marasigan, Ma'am Sherry, po, for that very insightful and thought-provoking presentation. Natutuwa ako sa expression ng mga attendees natin this afternoon po, ano, na umiinom lang tayo ng kape tapos ang dami nating problema na naiisip. Parang sabi ng iba, ay, hindi na siguro ako magkakape. Pero ang sabi nga sa atin ng ating resource person ni Ma'am Sherry, no, this is not to stop us from drinking coffee, no? Kundi para mas makita natin at mas ma-appreciate natin lalo na yung isa sa mga favorite beverages natin ay lalo nating pahalagahan, lalo na yung mga tao na nasa likod nito. Kaya muli, palakpakan naman po natin ang atin pong napakahusay na resource person. And as we move forward sa atin pong seminar this afternoon, we would first have our group photo po, kasi sobrang dami po natin ngayong kasama. Sabi ni Ma'am Sherry, from 3 registered face-to-face participant, nasa mga lagpas 30 na tayo ngayon. No? So may we invite our resource person po dito sa gitna po. Diyan na lang po tayo mag-picture daw po. Tayo na lang po tayo, then smile po tayo sa camera. Invite po natin dito sa unahan po sina Dean po, sina Ate Maan from the from the seminar committee po. Tayo na lang po tayo, tas compress po tayo sa gitna for our group photo. Then later on, we will have our open forum. Salamat po. Balik na po tayo sa ating mga upuan. And now at this point, we will now move on to the open forum where participants may raise questions, reflections, or clarifications related to our lecture. For our participants here at the lecture hall, you can raise your hand and wait to be acknowledged. And for those joining us online, meron na po tayong mga questions na naipadala sa ating Facebook Live comment section. And to facilitate this session, may I call on our moderator, our assistant professor from DAERS ASI, Miss Maria Bernadette Loreline P. Pante. Okay. Hello. Good afternoon po. Good afternoon po. May we call on Doc Sherry here in front? Parang talk show, parang Boy Abunda, ganong lang. Chocolates or happiness, mga ganon, ma'am. Okay. Sorry, in the interest of time, we will just limit the question and answer to about 3 questions. We already have 1 question from the online participant, and then we will entertain 2 questions from the face-to-face participants here in our lecture hall. So, ma'am, are you ready for the first question? Ready. Pero ma'am, before everything else, I just want to thank you for making us guilty
For provoking, for giving thought-provoking questions and prompts for us to rethink our consumption patterns with regards to coffee. So, ma'am, here is the question from Doc Levy. Duhay Lonsod, who is also a rural sociologist. So, according to Doc Levy, sa konteksto ng globalisasyon, nag-iba ang pagpapahalaga sa kape, hindi lang sa presyo, kundi pati sa pangkulturang pananaw. In communities that have coffee as both a cultural drink and a crop, ang kape ay isang bahagi ng cultural identity. Pagkakakilanlan like among the Batangueños. In other words, hindi lang as commodity. Sa kasalukuyang social arrangements in a highly commercial context, sabi mo nga, naging bahagi ng lifestyle. Coffee consumption became a socio-economic identity marker. For example, Starbucks, Bose Coffee, Coffee Bean. Coffee is both economic and culture industry. It has become a measure of social position or status. Ang tanong po, sa haba ng intro, no? Ang tanong ay, pwede bang maging social equalizer ang kape? If so, how and what do you see as the role of ag extension in this aspect of coffee as pivot of social relations? Okay. Ang hirap naman tanong ni Ma. Joke lang. Okay, yung tanong na pwede ba maging social equalizer yung kape, definitely, no? Kaya kasi yun nga yung, saan ba nagsimula? I think yun siguro pwede natin tingnan. Historically, ano ba yung role ng coffee? It just became commodified eh. Yun nga, na-commodify na lang siya talaga na sobra na yung value adding and branding that tumaas na yung value niya. But maganda yung tanong nga ni ma'am, na ibabato natin dito sa mga ag-extensionist natin na ito siguro yung tawag sa atin. Ito yung role natin bilang mga nasa field ng ag-extension na mas lalo nating ipaintindi sa farming communities, doon sa mga nasa field na meron tayong role na pwedeng gawin para mas lalo nating mapayabong yung kape. At paano natin mas matatighten yung relasyon natin sa kape in itself. Kasi kung papanatiliin natin yun nga, no, na masyado tayong natatrap doon sa globalized context ng coffee, wala talagang kakahinatnan yon. Pero kung tayo mismo, yun nga, no, matuto tayo questionin, no, yung value nung kape at mapahalagahan natin yung kape to its very core along the value chain. I think magagawa ng paraan na maibaba natin siya doon sa dapat niya ulit na kakalagyan. Thank you, Ma'am Sherry. Nag-message si Doc Levy dahil nagustuhan niya ang sagot mo, iniimbitahan kanya magkape sa kanila sa Louisiana. Okay, thank you, Ma'am. Bundok, ma'am, pumunta Yes, po ako sa pupunta inyo. siya. Okay. Sige po, pwede po maka-receive kami ng 2 questions from the audience members. And then before you ask your question, please state your name and your institutional affiliation. Nasaan po ba ang mic? Ay, nandun yung mic. Sabihin ko sana. Oo, nagtago ang mic. Pero sige po. Please, who wants to ask a question? Ay, okay, ma'am. Sige po. Hello, good afternoon po. Julian Kim Yumo from Animal Science. Sure. Animal Science. Ito po yung question ko. In the context of globalization, hindi, on a serious note, at ask ko lang kasi, we know, dapat sabi nga ni Ma'am Sherry, no, paano pahahalagahan? So, madaming questions actually. Yung first question ko, may policy ba tayo for coffee production na pwede natin i-strengthen para lalong mapahalagahan? Tapos yung follow-up question ko, Ma'am Sherry, pag nawala ang kape in the context of globalization, pag nawala ang coffee production, what if, kasi ang dami nating challenges at pag hindi ito naharap, may possibility na talaga na pwede. Tapos madami pang constraints and everything. Ano yung pinaka-impact? Or sabihin natin kahit mabawasan yung coffee natin dito, ano yung pinaka-impact nito sa mga Filipinos? Tapos, magiging ano ba tayo? For example, di ba social nga yung, or cultural nga yung pag-drink ng coffee. So, pag medyo nabawasan itong pag-inom natin, yung mga Pilipino ba, magiging mostly individualistic na din tayo. So,
mawawala yung social networking. Yung wala na tayong tara kape. Tapos ano na lang, online ko ano na lang tayo. Online networking na lang. Doon na lang ang kwentuhan. So, yun po, Ma'am Sherry. Thank you. Sabi naman tanong ni Doc Ondi. Sa policy, sorry, marami naman nakalinya no, na policy. Depende kung saang anggulo mo siya titingnan. No? Kung sa production, kung sa processing, meron naman. Ang mas nakakatakot siguro tanong mo ay yung paano kung mawala na yung kape. Pero siguro yung tanong din, hahayaan ba natin na mawala yung kape? Kasi maraming kaakibat na may maraming implikasyon 'yon pag nawala yung kape. Again, babalik tayo doon sa coffee farmers. Anong gagawin? Anong mangyayari sa kanila? Ano maging alternative na crop? Anong pwede nilang ibang pwedeng source? Pangalawa, dahil doon sa sinasabi mo naman na social well, kahit nga ngayon 'di ba? Hindi meron na online kape na lang, 'di ba? Mag-Zoom tayo pero nagkakape. Iniiwasan natin na maging ganun ang ang mga tao, na mas maging individualistic kasi that's what we're trying to prevent na mangyari. Mas gusto pa rin natin, kaya nga 'di ba laging sa ngalan ng collaboration, sa ngalan ng networking, nagiging vessel o nagiging avenue yung kape para mas magkaroon tayo ng chance to be in commune with other people. So, hindi ko masagot kung kung posible ba siya mangyari, pero sana hindi. And I think doon din papasok ulit yung ag-extension, no? Kasi paano natin huwag hahayaan na mangyari yon, di ba? Kasi yung kape ay bahagi ng kultura nung Pilipino. So, and it's not, hindi lang siya Pilipino actually. It's a kultura ng mundo 'di ba? Nag-exist siya sa lahat. So, sa kasalukuyang panahon, hindi ko siya nakikita na ganun ang pupuntahan. At sana huwag naman. Okay. Dami Thank ko you po, libreng kape. ma'am, for that question, and thank you for the wonderful answer. Ayan. In the interest of time, we will be entertaining one more question. If you want to ask Ma'am Sherry about her research, baka siguro mas maganda kung imbitahan niyo siya magkape after this event, di ba? So yun, can we have one more question? Ay, sorry. May isa. Ayan, sige, Cassie, go ahead. Si CJ, pwede naman kayo magkape ni Ma'am Sherry. Hello po, I'm Maria Cassandra Hernandez po from Agri 61 under Ma'am Pante po. And yung question ko po is, as a UPLB student po kasi, I've noticed na mostly nga po ng students here is bumibili ng kape directly from cafes rather than from the farmers po. And then, given that students po dito sa pamantasan, mas binavalue po ng estudyante yung convenience. And with that, meron lang po kami as consumers na limited influence with the value chain. And with that po, ano po kayang specific or practical interventions ang pwedeng i-implement ng UPLB as an institution or CAPS po mismo para ma-encourage po yung more direct sourcing from farmers? And based on your experience po, what approaches have actually worked or failed in trying to shorten the coffee supply chain po? Specifically po sa context ng UPLB. Thank you. Buti na dito yung dekano natin. Din, kung ano daw ang pwedeng intervention ng college. No. Intervention ng college ang tinitingnan. Hindi, magandang point, no? Gusto ko yung tanong mo, Iha. Kasi, alam mo yan, yung conscientization. Nandun ka sa point ng ano yung pwede namin gawin. No? Kasi alam natin, na-realize natin, ang layo pala natin doon sa nung farmers, sa atin ng mga consumers. Mahirap naman rekta. Hindi naman natin kayang gawin yon, no? But totoo yun, no? If we could have a program that would make us be more connected, mabawasan natin yung mga middlemen, mas yun yung magiging malaking tulong para sa
coffee farmers ng coffee industry sa Philippines. Apo, Diba, tinawag dekano po ang kasi ako eh. Programa na po din ng Makikisaw-saw kolehiyo po eh. ako ng pandesal sa kape din. I think hindi po historically malaki naman ang input ng College of Agriculture sa development ng local coffee. Kaya lang somehow one way or another parang tinulungan natin ng KABSU kaya dun na sentro yung development, no, at saka laboratory, extension. Sa Los Baños, may kape po tayo dito. Nandyan, meron pong mga about 25 hectares na kapihan dyan sa may bagong silang area. Nasasabi ko po to kasi kaming dalawa ni Sir Joseph na taga-ASI, kaming dalawa yung namimili ng kape. At magaganda po yung kape nila. Kung nakapagkape kayo sa D3, yan po, as in kami yung bumibili ng cherry, kami yung nagpo-process. Kami din nagpapagiling. Ako feeling ko nga amoy kape ako kasi nagluto ako ng kape kaninang umaga. So, ang perspective sa coffee, hindi lang po dahil naging cultural, naging parte siya ng kultura natin. Actually, hindi lang tayo, Ma'am Cherry. Siguro karamihan sa atin ay nagkakape one way or another. Yes. Yung perspective po na ang kape ay isa sa intervention as a commodity sa regenerative agriculture. Diba? Yun ho yung palagi kasing tinitingnan natin na contribution ng kape para sa patuloy na pagbabalik buhay sa lupa. Integration din siya ng agriculture sa patag at sa bandang itaas. Kasi ang kapihan, medyo sa bandang itaas siya. Kasi ground cover. So, dagdag pa doon sa mga point of views ni Ma'am Sherry, I think sa UPLB kailangan nating buhayin. Hindi lang dahil marami, mahigit 100 ng ating coffee shop sa paligid. Yes. Kung hindi madagdagan pa yung activities, bakit hindi hinahamon ko po ang ASI, ang food science, ang iCrops, bakit hindi tayo mag-develop kung hindi man tayo masyadong magaling? Siguro pag in-offer natin ng mas maraming beses ang isang coffee science course, short course, mga ganyan. Meron tayong magaling mag-assess ng mag-copying, food science. Hindi lang po natin na pagsasama-sama yung competencies ng iba't ibang units. Pagtatanim, definitely magaling tayo dyan. Even identity ng iba't ibang klaseng kape. Meron tayong repository, meron tayong NPGRL. So, recently, nanguna ako sa recovery ng ilang areas dito sa bundok. No? Tinatry po natin i-recover. But ang intervention, ba't mo kukunin yung possession ng lupa kung hindi mo kayang pagyamanin ito? Kailangan tamnan natin ng kape yun. Kasi tayo na po nagsasabi, importation, puro tayo, ang kape na nanggagaling libu-libong milya imported. At of course, yung sustainability aspect, ang taas ng carbon footprint ng mga kapeng iniinom natin kung yan ay nanggagaling sa Brazil, nanggagaling even East Timor, no? Vietnam, kung kaya naman palang itanim at pagyamanin ito sa atin. So sana mas ma'am, no? Mas mapagyaman pa, mas maraming maging interested hindi lang sa pag-inom kung hindi sa produksyon, pagproseso at lokal na promosyon ng ating lokal na kape. So, buhay ang barako. Thank you po. O, diba? Sabi ko sa inyo, si Dean yung makakasagot nung tanong na yon dahil programa ng kolehiyo yung tinatanong ni Cassandra. Thank you. Yon, salamat po kay Ding Dong. Sina-realize natin no, na as much as taga-initiate ang coffee ng social interaction, mukhang mag-i-initiate pa to ng collaboration among units in CAPS. So ma'am, salamat po sa ating food for thought or in this case, drink for thought. Maraming salamat po. Thank you. Salamat. Yan. Thank you very much, Ma'am Biel, and to everyone who
actively participated in our discussion. And at this point, we will proceed to the awarding of our certificate of appreciation to our resource speaker. So may we call on our Dean, CAPS Dean, Dr. Angeles, along with our Deputy Director po, Dr. Nicola Timbas, as well as our ASI Seminar Committee Chair, Ma'am Maan, to award the Certificate of Appreciation to our resource speaker, Dr. Sherry B. Marasigan. Let me just read the citation po. Certificate of Appreciation is awarded to Dr. Sherry B. Marasigan for her invaluable contribution as a resource person in the third episode of the ASI 10 for 10 Durungawan Seminar Series with the topic, Tara, Kape Tayo, Rethinking Coffee Consumption, Livelihoods and Social Relations in Rural Communities, held face-to-face at the ASI Lecture Hall and via Facebook live streaming on the 29th day of April 2026. Signed by our Director, Dr. Rodmir F. Datoan. Muli palakpakan po natin si Ma'am Sherry sa napakaganda pong discussion ng atin pong third session dito po sa ASI 10 for 10 Durungawan Seminar Series. And of course, before we conclude, we have some important announcements po. We invite everyone to please stay tuned for the upcoming activities of the Agricultural Systems Institute as part of its 10th anniversary celebration, including the next sessions of our ASI 10 for 10 Durungawan Seminar Series. We encourage you to continue engaging with ASI's program through our official website and Facebook page as we collectively advance sustainable and systems-oriented approaches in the Philippine agriculture. To formally close this afternoon seminar, may I invite the Deputy Director of the ASI, Dr. Nicola Luis T. Timbas, to deliver her closing remarks. Okay. Una sa lahat po, maraming salamat Dr. Sherry Marasigan for sharing yung kanyang experience sa coffee, sa Sulu coffee, yung value chain sa Sulu at saka sa Ifugao. At syempre maraming salamat sa libreng kape, ma'am. Actually kanina sinabi ko kay Ma'am sana po may pakape si Ma'am Sherry kasi yun yung topic niya eh. Oo, yung pala may kape, meron ding pambara dun sa kape. Okay, so maraming salamat. Maraming salamat din po sa lahat po ng pumunta dito sa ASI Lecture Hall para po makinig sa talk ni Ma'am Sherry. Sa mga nasa Facebook Live, medyo talagang kinabahan po si Ma'am dahil nga po yung registration ay lilima lang po yung nag-register. So medyo kinakabahan na siya nung hanggang mga 1 hour before the na talk, no? So sana po yung mga nandito po, yung mga nakinig, nag-enjoy po kayo doon sa talk ni Ma'am Sherry, hindi lang po dahil sa libreng kape. At maraming salamat po sa pag-stay at sa pakikinig. Yun lamang po. Hello. Thank you very much, Dr. Timbas. Before we officially end, kindly do not forget to accomplish the evaluation form, which is presented in our screens. Please note that e-certificates will only be issued to participants who complete the evaluation form. Kaya once again po, thank you very much for joining us in today's session of the ASI 10 for 10 Durungawan Seminar Series. So we are already done with our 3 seminars. Meron pa po tayong 7 na pagsasama-samahan in the next coming months of this year, ngayong 2026. Have a pleasant afternoon ahead and we look forward to seeing you in our next seminar. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Thank you.